Isang maganda at payapang oras sa iyo, kapuso. Ako si Clara, at muli, binubuksan ko ang pinto ng kwentong puso. Isang espasyo kung saan ang mga pusong nasugatan ay naghahanap ng lunas. Sabi nila, ang pag-ibig ay kayang bumuhay ng patay. Pero paano kung ang puso ng isang babae na puno ng pag-asa ay haharap sa isang kaluluwang matagal nang isinuko ang laban? Ang mga luha ba niya ay sapat na para diligan ang isang hardin na natuyo na sa pagdurusa? Sa isang madilim na silid sa San Isidro, dun magsisimula ang lahat. Sa isang salitang bibitawan na parang lason. Isa ka pa, umalis ka. Napatigil sa paghakbang si Luz. Ang mga salita ay tumusok sa kanyang tainga, mas malamig pa sa hanging nanggagaling sa nakaawang na bintana. Ito ba ang sasalubong sa kanya matapos ang mahabang biyahe mula sa probinsya? Ang pag-asang makatulong at makapag-ipon para sa pamilya ay tila binuhusan ng nagyayelong tubig. Sa gitna ng malawak na silid, sa ilalim ng makapal na kumot, nakaupo ang isang anino. Isang matandang lalaki na ang mukha ay lukot na hindi dahil sa edad, kundi dahil sa galit na matagal nang kinikimkim. Si Don Ricardo Valderrama. Mga balikat na dating matikas, ngayoy hukot na. Mga matang minsang nag-utos at ngayoy puno na lang ng pait. Hindi niyo ba narinig? Bingi ba kayo? Dagdag pa ng matanda. Ang boses ay magaspang. Tila kalawang na matagal nang hindi nagagalaw. Bago pa man makasagot si Luz, isang babae na may puting buhok na nakapusod ang lumabas mula sa isang sulok. Ito si Manang Elsa, ang matagal ng kasambahay at katiwala. Ang kanyang mukha, walang emosyon. Tila ba isa lang siyang pader na hindi matitinag. Sanay na sa mga ganitong eksena. Hayaan mo na siya, iha. Ganyan talaga yan, sabi ni Manang Elsa. Ang boses ay kalmado, pero may bigat. Tiningnan niya si Luz mula ulo hanggang paa. Isang tingin na nagsasabing, ikaw ang pangsyam. Tingnan natin kung tatagal ka ng isang araw. Ito ang pangalawang pader. Ang una ay ang galit ni Don Ricardo. Ang pangalawa ay ang pagdududa ni Manang Elsa. Naramdaman ni Luz ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang mga tuwiran. Gusto niyang sabihing, hindi po ako katulad ng iba. Pero alam niyang walang saysay ang salita sa mga taong isinara na ang kanilang mga pinto. Ngunit imbes na matakot o panghinaan ng loob, may ibang tumubo sa puso ni Luz. Determinasyon. Hindi siya sumagot. Hindi siya tumingin ng masama. Sa halip, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang bag na gawa sa abaka sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa gilid. Ang simpleng tunog ng paglapag nito sa kahoy ay tila isang deklarasyon. Isang deklarasyon na nandito siya para manatili. Lumipas ang tanghali. Dumating ang hapon. Nagsimulang humaba ang mga anino sa sahig na gawa sa narra. Walang nagsasalita. Ginawa ni Luz ang kanyang mga tungkulin ng walang imik. Inayos ang gamot sa tabi ng kama. Sinukat ang blood pressure ng pasyenteng ayaw magpasukat. Nagwalis sa sahig na malinis na. Si Don Ricardo ay nanatiling nakaupo, nakatingin sa kawalan. Si Manang Elsa ay paminsan-minsang sumisilip mula sa pinto, nagmamasid. Nang akala ni Luz ay magtatapos ang araw sa katahimikan na iyon, isang magaspang na boses ang bumasag dito. Boses ni Don Ricardo. Kung hindi ka aalis. Napatigil si Luz sa kanyang ginagawa, naghihintay. Huwag mo akong pakialaman. Huwag mo akong pakialaman. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Luz kinabukasan. Ito ang kanyang naging gabay. Kaya't hindi niya ito pinakialaman. Hindi niya ito tinanong kung masarap ang tulog niya. Hindi niya ito kinulit na kumain ng agahan. Hindi niya sinubukang magbukas ng anumang kwentuhan. Sa halip, ang una niyang ginawa pagkagaling sa kusina ay ang lumapit sa malaki at mabigat na kurtinang kulay, maroon na nagpapanatili ng dilim sa silid. Sa isang malakas na hila, binuksan niya ito. Ang liwanag ng umaga ay bumulaga sa loob, tila isang bisitang hindi inaasahan.
Napuno ng sinag ang bawat sulok at ang mga alikabok na lumilipad sa hangin ay biglang nagmistulang mga maliliit na bituin. Napapikit si Don Ricardo. Napahawak siya sa kanyang mga mata at sa isang saglit, bago bumalik ang kunot sa kanyang noo, nakita ni Luz ang isang bagay na iba. Hindi galit, hindi inis, kundi sakit. Isang pamilyar na kirot na tila muling gumising. Ang liwanag na yon ay tumagos sa bintanang salamin at tumama sa isang tanawin sa labas. Isang hardin na dapat sana'y maganda, ngayoy larawan ng kapabayaan. Mga damong ligaw na mas matataas pa sa mga halaman. Mga sangang tuyot at walang buhay. At sa gitna ng lahat, ang mga kalansay ng mga puno ng rosas. Mga itim na tangkay na nakaturo sa langit na parang mga kamay na humihingi ng tulong. Isang patay na hardin ng rosas. Bago pa man may masabi si Don Ricardo, may mga boses na narinig mula sa pasilyo. "Tito Ricardo, nandito na kami." Pumasok ang dalawang tao. Isang lalaking nasa edad 40, si Enrique, na may pekeng ngamong ngiti sa labi. At isang babaeng mas bata, si Victoria, na ang mga mata ay malikot, tila sinusuri ang bawat bagay sa loob ng kwarto. "Good morning po, Tito. How are you feeling today?" Malamig na bati ni Victoria, sabay lapit sa matanda para magmano, pero iniwas ni Don Ricardo ang kanyang kamay. Hindi na tinag ang ngiti sa mukha ni Enrique. "Nag-aalala na kami sa inyo, Tito. Buti na lang at nakahanap daw si Manang Elsa ng bagong nurse. Ang pangsyam na ba to?" Sabi niya na may halong pangaasar habang ang mga mata niya ay pasimpleng tinitingnan ang isang lumang painting na nakasabit sa pader. Hindi sila pinansin ni Don Ricardo. Ang tingin niya ay nanatili sa labas, sa natutuyong hardin. Naramdaman ni Luz ang pagkailang sa hangin. Ang pag-aalala ng magkapatid ay parang isang kumot na napakanipis. Kitang-kita ang kasakiman sa ilalim nito. Ang kanilang mga tanong ay hindi para sa kalusugan ng matanda, kundi para tiyakin kung gaano na ito kalapit sa katapusan. "Sige po, Tito. Aalis na rin po kami. May asikasuhin lang sa bayan." Paalam ni Enrique, matapos ang ilang minuto ng nakabibinging katahimikan. "Babalik na lang po kami bukas." Sinamahan sila ni Luz palabas ng silid, at habang papalayo sila sa pasilyo, narinig niya ang isang bulong mula kay Victoria. Isang bulong na hindi para sa kanyang pandinig, pero sapat na para makuha niya. "Malapit na, kuya. Konting tiis na lang." Ang mga salita ni Victoria, "Malapit na kuya, konting tiis na lang," ay parang tinik na bumaon sa isip ni Luz habang siya'y nanananghalian. Mayroong lamig sa mga salitang yon, isang kasakiman na hindi maitago. Matapos kumain, sa oras ng kanyang pahinga, nilakasan niya ang kanyang loob at nilapitan si Manang Elsa na nag-aayos ng mga plato sa kusina. "Manang," mahinang sabi ni Luz, "pwede po ba akong lumabas sandali? Doon lang po sa hardin." Huminto sa paggalaw si Manang Elsa. Tiningnan niya si Luz. Ang mga mata ay nanunukat pa rin. "Anong gagawin mo doon? Puro damo lang yon. Mainit pa." Isang simpleng ngiti lang ang isinagot ni Luz. "Wala naman po. Sayang lang po kasing tingnan. Kahit po yung mga damo lang sa paligid ng mga rosas, tatanggalin ko." Hindi kumibo si Manang Elsa, pero sa kanyang katahimikan, naramdaman ni Luz ang isang pahiwatig ng pahintulot. Lumabas si Luz sa ilalim ng sikat ng araw. Ang hangin ay mabigat at maalinsangan. Hinanap niya ang isang maliit na parte ng hardin na pinakamalapit sa bintana ng silid ni Don Ricardo at doon siya nagsimula. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at tinapak ang mga paa sa tuyong lupa. Dahan-dahan, sinimulan niyang bunutin ang matataas na damo, isa-isa. Maliit na trabaho, pero mabigat. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Mula sa bintana ng kanyang silid, tahimik siyang pinapanood ni Don Ricardo, bawat pagbunot ng damo, bawat pagpunas ng pawis.
Walang emosyon sa kanyang mukha, pero ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa anyo ng dalagang nagtitiyaga sa ilalim ng init. Sa may pintuan naman ng kusina, nakatayo si Manang Elsa. Nagmamasid din. Nakikita niya ang determinasyon sa bawat galaw ni Luz. Isang trabahong hindi naman iniutos sa kanya, isang gawaing walang dagdag na bayad. At doon, sa unang pagkakataon, ang pagdududa sa mga mata ni Manang Elsa ay dahan-dahang napalitan ng kuryosidad. Habang naglilinis si Luz sa paligid ng isang partikular na puno ng rosas na tila mas matibay kaysa sa iba, may nakita siyang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Isang bulaklak. Kupas na ang kulay pula nito at may ilang talulot na nalagas na. Pero naroon pa rin ito, buo, mahigpit na nakakapit sa tangkay na tuyot. Isang huling sundalo na ayaw sumuko sa laban. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Luz. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malambot na talulot nito. Isang simbolo ng pag-asa sa gitna ng katuyuan. Ngunit ang sandali ng katahimikan ay biglang binasag ng isang malakas at sunod-sunod na ubo mula sa loob ng bahay. Agad na patakbo si Luz pabalik sa silid. Naabutan niya si Don Ricardo na hirap sa paghinga. Ang dibdib ay umaangat baba. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang matanda ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatitig ito sa sarili niyang kanang kamay na nakakuyom sa ibabaw ng kumot. At sa loob ng kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang isang luma at kupas na litrato. Nang sa wakas ay huminahon ang pag-ubo ni Don Ricardo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Mabilis na itinago ni Luz ang kanyang kuryosidad at agad na chinek ang kanyang vitals. Professional. Mahinahon? Ngunit ang imahe ng litratong yon ay nakatatak na sa kanyang isipan. Sino ang nasa larawan? Isang babae? Isang anak? Isang pamilya? Hindi na muling nagsalita ang matanda hanggang sa matapos ang araw. Ngunit may nagbago. Ang katahimikan ngayon ay hindi na puno ng galit. Ito ay puno ng isang mabigat na kalungkutan. Ang tunay na pagbabago ay dumating sa kalaliman ng gabi. Ang buong bahay ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig sa labas. Bigla, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Isang sigaw na puno ng sakit at pangungulila. Isabel! Napabalikwas ng bangon si Luz mula sa kanyang higaan sa guest room. Agad siyang tumakbo patungo sa silid ni Don Ricardo. Naabutan niya itong nakaupo sa kama, pawis na pawis. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa isang sulok ng madilim na kwarto na para bang may nakikita siyang wala doon. Isabel, huwag. Hirap niyang sabi habang sapo ang kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, hindi nurse ang kumilos kay Luz, kundi isang taong nakakita ng kapwa-taong nasasaktan. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sir Ricardo? Mahina niyang tawag. Panaginip lang po yun. Ligtas po kayo. Hindi siya nito narinig. Ang matanda ay tila nasa ibang mundo, sa isang nakaraang hindi na mababalikan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Walang pag-aalinlangan, umupo si Luz sa gilid ng kama at marahang hinawakan ang nanginginig na kamay ng matanda. Malamig ito, parang yelo. Sa pagdampi ng kanyang palad, tila nagising si Don Ricardo mula sa masamang panaginip. Tumingin siya kay Luz. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Ang amoy ng mga rosas, bulong niya. Kasalanan ko ang lahat. Shh! Okay lang po, sagot ni Luz, habang marang hinihimas ang kamay nito. Nandito lang po ako. Hindi po kayo nag-iisa. Hindi na ito nagsalita. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi nito binawi ang kanyang kamay. Nanatili itong nakahawak sa kamay ni Luz na para bang yun na lang ang tanging bagay na totoo sa gitna ng kanyang magulong isipan. Nanatili si Luz sa tabi nito. Hindi siya umalis. Hinintay niya itong muling humiga, huminahon ang paghinga, at dahan-dahang makatulog.
Bago ito tuluyang pumikit, may isang salitang lumabas sa bibig ni Don Ricardo. Isang boses na mahina, halos bulong na lang, pero sapat na para marinig ni Luz. Salamat! Kinabukasan, maagang pumasok si Manang Elsa sa silid para magdala ng maligamgam na tubig. Ngunit natigilan siya sa kanyang nakita. Nakatulog si Luz sa silyang katabi ng kama. Ang ulo ay nakasandal sa gilid nito, ang muka ay payapa. Ang kamay niya ay nakapatong pa rin malapit sa kamay ng matanda. Isang larawan ng pag-aalaga na higit pa sa trabaho. Walang salitang lumabas sa bibig ni Manang Elsa. Kumuha lang siya ng isang manipis na kumot mula sa aparador at dahan-dahang ipinatong sa balikat ng dalaga. Ang umaga ay dumating na may dalang kakaibang kapayapaan. Nang magising si Luz, naramdaman niya ang kumot sa kanyang balikat. Tumingin siya kay Don Ricardo na mahimbing na natutulog, tila mas payapa kaysa mga nakaraang araw. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Bandang 10:00, ang pamilyar na tunog ng sasakyan ni na Enrique at Victoria ay muling narinig. Pumasok sila na may dalang isang basket ng prutas. Ang mga ngiti ay kasing lapad ng dati, pero ang kanilang mga mata ay agad na napansin ang pagbabago sa kapaligiran. Mas maliwanag ang silid, mas maayos ang mga gamit, at higit sa lahat, ang nurse na dapat ay umalis na ay naroon pa rin. Inaasikaso ang pasyente na tila kalmado. Mukhang maganda ang gising ng tito puna ni Enrique. Hindi maitago ang pagkagulat sa kanyang boses. Siyempre kuya, magaling itong si... Ano nga ulit pangalan mo, iha? Tanong ni Victoria. Ang tamis ng kanyang boses ay may halong lason. Luz, sagot niya. Lumapit si Victoria kay Luz. Alam mo, iha, ang pamilya namin sa probinsya mahirap lang din. Nakakatuwa na may mga katulad mong nagsisikap para sa pamilya. Isang papuri, pero sa paraan ng pagkakasabi nito, tila isa itong insulto. Isang paraan para ipaalala kay Luz kung saan siya nanggaling at kung sino ang amo niya. Habang kinakausap ni Victoria si Luz, si Enrique naman ay lumapit kay Don Ricardo. Tito, narinig namin sa bayan, may bagong gamot daw para sa puso. Mas mahal pero mas effective daw. Baka gusto niyong subukan? Hindi. Mariing sagot ni Don Ricardo nang hindi tumitingin sa pamangkin. Ang maikling sagot na yon ay tila isang sampal kay Enrique. Ang kanyang pekeng ngiti ay bahagyang naglaho. Nakita niya ang pagbabago. Ang Don Ricardo na dati parang halaman na lang na naghihintay malanta. Ngayoy tila may kaunting-kaunting lakas na para tumutol at alam niya kung sino ang dahilan. Ang babaeng nakatayo sa tabi nito. Hindi na sila nagtagal. Sa kanilang pag-alis, ang kanilang mga mukha ay hindi na maitago ang pagkadismaya. Alam nila na ang konting tiis nila ay maaaring mapahaba. Kinahapunan, nagpaalam si Enrique sa kapatid na may pupuntahan lang sa bayan. Ang kanyang destinasyon, ang pinakamalaking sari-sari store sa San Isidro, ang lugar kung saan lahat ng tsismis ay nagsisimula at nagtatapos. Ang may-ari nito, si Aling Puring, ay kilala bilang radyo ng barangay. Bumili si Enrique ng pinakamahal na kape at ilang dilata. Aling Puring, kamusta na po? Bati niya. Nabalitaan niyo na po ba? Yung bagong nurse ng Tito Ricardo, mukhang may ibang pakay yata. Hindi na niya kailangang dugtungan. Isang mungkahi lang, isang patikim. At alam niyang si Aling Puring na ang bahalang magdagdag ng pampalasa sa kwento. Kinagabihan, habang naghahanda ng hapunan, isang kasambahay, si Nene, ang nag-abot ng isang baso ng tubig kay Luz. Naku, ang swerte mo naman, iha. Sabi ni Nene, ang boses ay sadyang nilakasan para marinig ng ibang nasa kusina. Bakit naman po? Tanong ni Luz. Ngumisi si Nene. Baka ikaw na ang magmana ng lahat ng ito. Ang mga buto ng tsismis na isinaboy ni Enrique ay mabilis na tumubo.
Sa loob lang ng ilang araw, ang kwento tungkol sa mapanlinlang na nurse ay naging paboritong pulutan sa bawat umpukan sa San Isidro. Hindi ito alam ni Luz. Ang mundo niya ay ang apat na sulok ng silid ni Don Ricardo, ang hardin sa labas at ang kusina. Ngunit isang hapon, nang bahagyang bumuti ang pakiramdam ng matanda, naisipan niyang ipagluto ito ng mainit na sabaw na may halong mga dahon ng malunggay at luya. Manang, pupunta lang po ako sa palengke sandali. Paalam niya kay Manang Elsa. Bibili lang po ako ng mga sangkap. Mabilis lang po ako. Ang palengke ng San Isidro ay buhay na buhay, maingay, makulay, at puno ng mga taong nag-uusap. Ngunit sa pagpasok ni Luz, may naramdaman siyang kakaiba. Ang mga dating napamangiti na sumasalubong sa kanya ay napalitan ng mga matang mapanuri. May mga bumubulong sa kanyang pagdaan. Narinig niya ang pangalan niya mula sa isang grupo ng mga babae sa tindahan ng gulay. Nakita niya si Aling Puring, ang may-ari ng sari-sari store. Imbes na batiin siya, tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa at umirap. Doon, naramdaman ni Luz na mayroong mali. Isang mabigat na pakiramdam ng pag-iisa ang biglang bumalot sa kanya. Habang namimili siya ng luya, isang boses ang tumawag sa kanya. Isang boses na pamilyar at puno ng pagkukunwari. Luz, nandito ka lang pala. Si Victoria. Nakatayo ito sa gitna ng daanan. Kasama ang dalawa pa nitong kaibigan. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi abot sa kanyang mga mata. Ano ang binibili mo, iha? Gamot pampagana para kay tito? O baka naman, kayo ma? Ang tawa ng mga kasama niya ay tumusok sa puso ni Luz. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang maghinto para manood. Ang eksena ay nakahanda na. Hindi ko po kayo maintindihan. Mahinang sagot ni Luz. Gustong-gusto nang umalis. Huwag ka nang magkunwari. Sigaw ni Victoria. At ngayon, ang maskara niya ay tuluyan ng nalaglag. Alam naming lahat kung anong ginagawa mo. Ginagamit mo ang kabataan mo para lokohin ang isang matandang may sakit. Gold digger! Ahas! Bawat salita ay isang bato na ibinabato sa kanya. Naramdaman ni Luz ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kahihiyan, ang hiya, ay tila isang kumot na bakal na pumulupot sa kanya. Gusto niyang takpan ang kanyang tainga. Gusto niyang maglaho. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay mga matang mapanghusga. Wala siyang kakampi. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. At sa sandaling akala niya ay guguho na ang kanyang mundo. Isang boses ang bumasag sa ingay. Isang boses na mahina, may kasamang hirap sa paghinga. Ngunit puno ng awtoridad na hindi matitinag. Tama na. Ang lahat ay napalingon. Ang mga tao ay nagbigay daan. Doon, sa labas ng palengke, habang inaalalayan ng kanyang driver, nakatayo si Don Ricardo Valderrama. Suot ang kanyang lumang barong. Ang buhok ay hindi pa nasusuklay, pero ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi niya tiningnan si Victoria. Hindi niya tiningnan ang mga usisero. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa nangingilid na luhang dalaga. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Huminto siya sa harap ni Luz. Halika, sabi niya. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Umuwi na tayo. Dalawang salita. Umuwi. Tayo. Hindi umuwi ka, kundi umuwi tayo. Hindi sa bahay, kundi umuwi. Sa isang saglit, ang palengke, ang mga mapanghusgang mata, ang masasakit na salita, lahat ay naglaho. Pinaramdam sa kanya ni Don Ricardo na mayroon siyang tahanan, na mayroon siyang kasama. Napatango na lang si Luz, hindi makapagsalita. Nang akmang tatalikod na sila para umalis, lumingon si Don Ricardo kay Victoria na ngayon ay namumutla. Tiningnan niya ito sa mata at sa isang boses na kasing lamig ng yelo, sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Huwag na huwag ka nang babalik sa pamamahay ko.
Walang nagsalita sa biyahe pa uwi. Ang ingay ng palengke ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan sa loob ng kotse. Nakatingin lang si Luz sa kanyang mga kamay na nasa ibabaw ng kanyang kandungan, habang si Don Ricardo naman ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang dibdib ay marahang tumataas baba dahil sa pagod. Ngunit ang katahimikan na yon ay hindi katahimikan ng galit. Ito ay katahimikan ng pag-unawa. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ni Manang Elsa na may bakas ng matinding pag-aalala sa mukha. "Senyorito, ayos lang po ba kayo? Luz, anong nangyari?" Inalalaya ni Luz si Don Ricardo papunta sa paborito nitong silya na nakaharap sa bintana. Pagod na pagod ang matanda, ngunit mayroong bagong liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag ng determinasyon. "Ayos lang ako, Elsa," sabi niya. At sa unang pagkakataon, may bahid ng lambing sa kanyang boses. Iginaya niya si Luz sa isang silyang malapit sa kanya. "Maupo ka, iha." Umupo si Luz. Ang puso niya ay kumakalma pa lang mula sa mga pangyayari. Sa katahimikan ng salas, ang tanging maririnig ay ang kanilang paghinga. "Patawad, Luz," basag ni Don Ricardo sa katahimikan. "Patawad sa nangyari kanina. Hindi mo dapat naranasan yon." Umiling si Luz. Ang mga luha ng pasasalamat ay nagsimulang mamuo muli. "Huwag po kayong mag-alala sa akin, sir. Ang mahalaga po, salamat. Salamat po sa pagdating ninyo." Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tingin ni Don Ricardo ay muling napadpad sa labas, sa hardin na sinimulang linisin ni Lu. "Nakita ko sila," mahinang sabi niya. "Nakita ko kung paano kanila tratuhin at naalala ko siya." "Sino po?" "Si Isabel, ang asawa ko." Ang pagbigkas niya sa pangalan ay puno ng pangungulila at pagmamahal. Ang hardin na yan, buhay niya yan. Bawat rosas dyan, siya ang nagtanim. Kilala niya ang bawat isa. Ikinuwento niya kung paanong si Isabel ay gumigising ng maaga para lang kausapin ang kanyang mga bulaklak, kung paano nito nilalagyan ng isang bagong pitas na rosas ang florera sa tabi ng kanilang kama tuwing umaga. Nang mawala siya, pagpapatuloy ni Don Ricardo, ang boses ay nanginginig na, "Hinayaan ko na ring mamatay ang hardin dahil bawat bulaklak, bawat amoy, ipinapaalala lang nito sa akin ang kasalanan ko." Ang salitang kasalanan ay naiwang nakabitin sa hangin, puno ng misteryo at sakit. Hirap na tumayo ang matanda. Naglakad siya papunta sa isang lumang aparador. Binuksan ang isang maliit na drawer at may kinuha mula sa loob. Isang luma at kinakalawang na gunting panghardin. Bumalik siya kay Luz at iniabot ito. Ang malamig na bakal ay dumampi sa mainit na palad ng dalaga. "Ituloy mo ang sinimulan mo," sabi ni Don Ricardo. Ang mga mata ay nakikiusap. "Buhayin mo ulit ang hardin ni Isabel. Hindi ito isang utos. Isa itong pakiusap. Isang pag-aabot ng tiwala." Napatango na lang si Luz, hindi makapagsalita, habang mahigpit na hinawakan ng gunting. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Don Ricardo, nakaupo si Luz sa kusina. Tinititigan ng gunting na para bang isa itong mahalagang kayamanan. Nilapitan siya ni Manang Elsa. Ang dating malamig na mga mata ng matandang katiwala ay puno na ngayon ng pag-unawa. "Luz, iha," sabi nito. May ipinatong si Manang Elsa sa mesa. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng nara. May mga ukit na bulaklak ng rosas sa takip. Panahon na para malaman mo ang buong kwento. Inaasahan ni Luz na magwawala si Don Ricardo. Nasisigaw ito o babalutin muli ng pader ng galit ang sarili. Ngunit nang iabot niya ang sulat kinabukasan, isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Binasa ng matanda ang bawat salita sa dokumento. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa opisyal na selyo ng korte. Walang galit, walang takot. Tila isang malamig na apoy ang biglang sumindi sa kaibuturan ng kanyang mga mata.
Dahan-dahan niyang ibinaba ang sulat sa mesa. Elsa, tawag niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi pa naririnig ni Luz dati. Kunin mo ang lumang telepono. Agad na kumilos si Manang Elsa. Ilang saglit pa, hawak na ni Don Ricardo ang itim at mabigat na telepono. Ginamit niya ang kanyang nanginginig na daliri upang i-dial ang isang numero mula sa memorya. Greg, sabi niya sa kabilang linya. Si Ricardo ito. Oo, buhay pa ako. Kailangan kita. Isang maikling pag-uusap. Sapat na. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa dalawang babaeng tapat na nag-aalaga sa kanya. Si Attorney Gregorio de la Cruz, paliwanag niya. Ang pinakamatagal na abogado ng pamilya. Darating siya bukas. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang pakiramdam ng pag-asa ang bumalot sa silid. Ngunit si Manang Elsa ay mayroon pang hindi sinasabi. Senyorito, nag-aalangan niyang sabi. Mayroon po akong ebidensya. Pumasok siya sa kanyang silid at bumalik na may hawak na isang lumang cassette recorder at isang maliit na tape. Ikinuwento niya kung paano, isang gabi, narinig niyang may kausap sa telepono si Enrique sa hardin. Ang boses nito ay mahina, ngunit sapat na para marinig niya ang mga salitang doktor, pekeng resulta, at pinal na ulat. Dahil sa takot, naisipan niyang i-record ang susunod nilang pag-uusap. Hindi ko po alam kung tatanggapin ito sa korte, sabi ni Manang Elsa, pero nandito ang lahat. Ang usapan nila ng doktor kung paano nila gagawing mukhang totoo ang mga papeles. Kinuha ni Don Ricardo ang tape. Hindi niya ito pinakinggan. Tiningnan lang niya ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Luz at Manang Elsa. Isang tingin ng pasasalamat. Isang tingin na nagsasabing hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Nang sumunod na araw, bago pa man dumating ang abogado, may isang bagay na ginawa si Don Ricardo na nagpagulat sa lahat. Nagpatulong siya kay Luz na buksan ang kanyang aparador. Mula sa pinakailalim na bahagi nito, kinuha niya ang isang barong na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Maingat niya itong isinuot. Tumayo siya sa harap ng malaking salamin na natatakpan ng alikabok. Pinunasan ni Luz ang salamin. At doon, nakita ni Don Ricardo ang kanyang sarili. Mas matanda. Mas payat. May mga guhit ng sakit sa kanyang muka. Ngunit ang mga mata niya ay buhay. Ang mga mata niya ay handa ng lumaban. Oras na para harapin sila. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Ngunit habang sila'y naghahanda, biglang tumunog ang telepono. Si Manang Elsa ang sumagot. Ang kanyang muka ay dahan-dahang namutla. Sino yan? Tanong ni Don Ricardo. Nanginginig na ibinaba ni Manang Elsa ang telepono. Tumingin siya sa kanyang amo. Ang mga mata ay puno ng masamang balita. Ang asawa po ni Attorney de la Cruz. Naaksidente po si Attorney kagabi. Nasa ospital siya. Hindi siya makakarating. Ang balita ay parang isang malakas na suntok na nagpabagsak sa kanilang lahat. Ang barong na isinuot ni Don Ricardo kanina, na simbolo ng kanyang nabuhay na pag-asa, ay tila naging isang kasuotan para sa isang burol. Bumagsak siya pabalik sa kanyang silya. Ang bigat ng buong mundo ay tila muling pumatong sa kanyang mga balikat. Si Manang Elsa ay napasandal sa pader, sapo ang kanyang bibig. Si Luz naman, naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay. Wala na. Tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Para silang isdang inahon sa tubig, nagkakawag-kawag pero walang magawa. Walang abogado, walang panlaban. Nasisiguro nilang sa mga oras na ito, nagtatawanan na sina Enrique at Victoria. Ipinagdiriwang ang kanilang nalalapit na tagumpay. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, si Luz ang unang kumilos. Lumapit siya kay Don Ricardo. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang kamay ng matanda na nakapatong sa braso ng silya.
Isang kamay na nanginginig at malamig. Hindi po kayo nag-iisa. Bulong ni Luz. Ang boses ay matatag sa kabila ng sarili niyang takot. Magkasama po tayo dito. Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang tingin. Mula sa mukha ni Luz, napadpad ang kanyang mga mata sa labas ng bintana. Doon, sa ilalim ng araw, sa gitna ng mga tuyot na tangkay, may nakita siyang isang bagay na hindi niya napansin kanina. Isang maliit na kulay berdeng usbong, isang bagong sibol na dahon sa isa sa mga puno ng rosas na nilinis ni Luz. Isang maliit, halos hindi kapansing-pansing tanda ng buhay. Isang pahiwatig na kahit sa pinakamatuyong lupa, may pag-asang sumisibol. Isang mahabang sandali, siyang nakatitig doon. Ang kanyang paghinga ay dahan-dahang huminahon. Ang panginginig ng kanyang kamay ay huminto. Ang malamig na apoy sa kanyang mga mata ay muling nagliyab. Mas maliwanag pa kaysa dati. Tumingin siya kay Luz, pagkatapos ay kay Manang Elsa. Isang maliit, ngunit matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi natin kailangan ng abogado. Sabi niya, ang boses ay kalmado na. Hindi natin kailangan ng abogado para sabihin ang katotohanan. Charo, ang silid ng korte ay malamig at formal. Ang lahat ng tunog ay tila may alingaw-ngaw. Sa isang panig, nakaupo si Enrique at Victoria kasama ang isang matabang abogado na puno ng kumpiyansa. Sa kabilang panig, si Don Ricardo sa kanyang wheelchair na itinutulak ni Luz kasama si Manang Elsa sa likuran. Mukha silang isang maliit na isla sa gitna ng isang malawak na karagatan. All rise! Anunsyo ng clerk. Pumasok ang hukom. Matapos ang mga formalidad, nagsalita ang hukom. Nandito tayo ngayon para sa petisyon, para sa guardianship ni G. Ricardo Valderrama. Handa na ba ang magkabilang panig? Ready, Your Honor. Mabilis na sagot ng abogado ni Enrique. Ang lahat ng mata ay bumaling kay Don Ricardo. G. Valderrama, tanong ng hukom. Sino ang magiging representasyon ninyo sa pagdinig na ito? Huminga ng malalim si Don Ricardo. Tumingin siya sa hukom. Ang kanyang mukha ay payapa. Walang bahid ng takot. Ang puso ko po, Your Honor. Natahimik ang buong korte. Nagkatinginan ng mga tao. Maging ang hukom ay nagulat. Ngumiti ng bahagya si Don Ricardo at idinugtong ang mga salitang magiging simula ng lahat at ang mga alaala na nakatanim dito. Ang abogado ni Enrique, si Attorney Mendoza, ay tumayo ng mayabang. Inilatag niya sa mesa ng hukom ang isang makapal na folder. Your Honor, simula niya, ang boses ay puno ng pekeng simpatiya. Nandito po sa aming mga kamay ang mga medical records ni G. Valderrama, ang mga resulta ng kanyang mga psychological evaluation na isinagawa ng mga respetadong doktor. Ang lahat po ng ito ay iisa lang ang sinasabi. Ang kanyang pag-iisip ay hindi na matatag. Siya ay nagpapakita ng mga senyales ng demensya at matinding paranoia. Isa-isa niyang ipinakita ang mga dokumento, mga papel na may mga pirma ng doktor, mga technical terms na hindi maintindihan ng karaniwang tao, mga graph na nagpapakita ng di umano'y pagbaba ng kanyang mental capacity. Si Enrique at Victoria ay nakaupo sa likod niya. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng huwad na pag-aalala. Ang aming kliyente, pagpapatuloy ni Attorney Mendoza, ay labis na nag-aalala para sa kapakanan ng kanilang tito. Ang tanging hangad lang po nila ay maprotektahan siya at ang kanyang mga ari-arian mula sa mga taong maaaring samantalahin ang kanyang sitwasyon. Ang huling salita ay sinabi niya habang pasimpleng tumitingin sa direksyon ni Luz. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon para selyuhan ang kapalaran ni Don Ricardo. Ang hangin sa korte ay tila lumamig at bumigat. Tumingin si Luz kay Don Ricardo. Nakapikit ito, tila dinadama ang bawat kasinungalingang ibinabato sa kanya.
J. Valderrama, sabi ng hukom, ano po ang inyong masasabi? Dahan-dahang iminulat ni Don Ricardo ang kanyang mga mata. Inikot niya ang gulong ng kanyang wheelchair para mas malapit na humarap sa hukom. Hindi siya tumingin kay Enrique o sa abogado nito. Totoo po ang lahat ng yan, Your Honor. Mahina niyang simula. Namilog ang mga mata ni Luz. Maging si Manang Elsa ay napahawak sa kanyang dibdib. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Enrique. Totoo po. Pag-ulit ni Don Ricardo, na ang isip ko ay naging magulo, na ang puso ko ay naging manhid, na sa loob ng maraming taon, para na akong isang patay na naglalakad. Ang tanong po ay hindi kung ako'y may sakit, kundi kung ano ang gamot. Huminga siya ng malalim. Nakita niyo po ba ang hardin sa aking bahay, Your Honor? Dati, iyon ang pinakamagandang lugar sa buong San Isidro. Ngayon, isa na lang itong libingan ng mga tuyong sanga. Ganoon po ang nangyari sa akin. Nang dumating si Luz, hindi niya ako pinilit uminom ng gamot para sa isip. Hindi niya ako pinilit kumain. Ang una niyang ginawa, binuksan niya ang bintana at sinimulan niyang linisin ang hardin. Tinanong niyo po ako kanina kung ano ang aking ebidensya. Ito po, Your Honor. Ang alaala ng bawat rosas sa hardin na iyon, ang Isabel's Blush. Isang rosas na kulay rosas na may bahid ng puti sa gitna na paborito ng aking asawa. Ang Ricky's Pride, isang uri na matibay at kulay pula na ipinangalan ko sa aking anak. Ang bawat isa, may kwento, may alaala. Mga alaalang sinubukan kong ibaon, pero unti-unting binubuhay ni Luz. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit ang bawat salita ay puno ng damdamin na yumayanig sa buong silid. Ang mayabang na ngiti sa mukha ni Attorney Mendoza ay dahan-dahang naglaho. Tumingin si Don Ricardo ng diretso sa mata ng hukom. Ang paglimot sa sakit ay hindi kabaliwan, Your Honor. Ang tunay na kabaliwan ay ang paglimot kung paano magmahal. At salamat kay Luz, naalala ko ulit. Isang nakabibininging katahimikan ang bumalot sa korte. Maging ang hukom ay tila natigilan, walang masabi. Sa gitna ng katahimikan na yon, isang tao ang dahan-dahang tumayo mula sa likuran. Si Manang Elsa. Your Honor, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit desidido. May pahintulot po ba na iparinig sa korte ang isang recording? Isang recording? Kunot noong tanong ng hukom. Your Honor, objection. Mabilis na sabat ni Attorney Mendoza, halatang kinakabahan. This is highly irregular. Hindi ito kasama sa mga isinumiteng ebidensya. Tumingin ang hukom kay Manang Elsa, pagkatapos ay kay Don Ricardo. Nakita niya ang katotohanan sa kanilang mga mata. Objection overruled, mariing sabi ng hukom. I will allow it. Dalhin ninyo rito ang recorder. Nanginginig na iniabot ni Manang Elsa ang lumang cassette recorder sa clerk ng korte. Isang matinding katahimikan ang muling bumalot sa silid habang kinakabit ito sa sound system. Si Enrique at Victoria ay hindi mapakali sa kanilang upuan. Ang mga muka ay kasing putla na ng papel. Pinindot ng clerk ang play button. Isang mahinang tunog ng hissing ang unang narinig. At pagkatapos, isang boses. Ang boses ni Enrique. Doc, siguruhin mong lahat ng resulta ay conclusive. Walang dapat maging duda na wala na siya sa tamang pag-iisip. Sumunod ang isa pang boses, tila galing sa telepono. Walang problema, Enrique. Ako nang bahala. Basta't tandaan mo ang usapan natin pagkatapos mong makuha ang guardianship. 50% sa unang milyong makukuha mo sa bank account niya. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga tao sa loob ng korte. Ang boses ni Enrique ay muling narinig. Mas malinaw ngayon. Oo na, basta bilisan mo. Habang nandyan ang nurse na, yan nahihirapan akong kumilos. Baka bigla pang gumaling ang matanda. Stop the recording! Sigaw ni Attorney Mendoza, ngunit huli na ang lahat.
Ang katotohanan ay lumabas na, malinaw pa sa sikat ng araw. Ang hukom ay dahan-dahang nag-angat ng tingin mula sa recorder. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok kina Enrique, Victoria, at sa kanilang abogado. "This court is adjourned," sabi niya. Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Ang petisyon para sa guardianship ay ibinabasura at iniuutos ko sa piskal na magsimula ng isang investigasyon laban kina G. Enrique Valderrama at Gieng Victoria Valderrama para sa mga kasong falsification of documents at perjury. Parang binagsakan ng langit at lupa sina Enrique at Victoria. Hindi sila makagalaw. Si Attorney Mendoza ay mabilis na nagligpit ng kanyang mga gamit, sinusubukang ihiwalay ang sarili sa kanyang mga kliyente. Ngunit ang tunay na hatol ay naghihintay sa labas ng korte. Paglabas nila, hindi pulis ang sumalubong sa kanila. Ang sumalubong sa kanila ay ang mga mukha ng kanilang mga kapitbahay, mga kaibigan, mga taong taga San Isidro na naroon para manood ng pagdinig. Walang sumisigaw, walang nanunumbat. Ang nakita lang nila ay mga matang puno ng pagkasuklam, mga matang puno ng pandidiri. Iyon ang parusa ng hiya. Isang parusang mas mabigat pa kaysa sa rehas na bakal. Habang buhay nilang dadalhin ang kahihiyan sa harap ng mga taong dati ay tinitingala sila. Hindi pinansin ni Luz at Don Ricardo ang eksena. Walang pagdiriwang, walang malangiti ng tagumpay. Dahan-dahan lang silang naglakad palayo sa korte. Pag-uwi nila sa hasyenda, hindi sila pumasok sa loob ng bahay. Sa halip, itinulak ni Luz ang wheelchair ni Don Ricardo papunta sa hardin. Doon, sa gitna ng mga tuyong tangkay, sa ilalim ng papalubog na araw, isang nanginginig na kamay ang itinuro ng matanda. Isang maliit, kulay pulang usbong. Ang unang bulaklak na muling sumisibol. Hindi na nagsalita si Don Ricardo. Sa halip, iniabot niya kay Luz ang isang sobrang kanina pa pala niya hawak. Nanginginig na binuksan ito ni Luz. Sa loob, isang legal na dokumento. Ang kanyang huling testamento. Bago at may selyo ng notaryo. Nakasaad doon na ang lahat ng kanyang ari-arian ay ililipat sa isang foundation na tatawaging Campo de Puso. At ang nag-iisang tagapamahala nito, si Luz V. Minda-Reyes. Ang mga araw na sumunod sa pagdinig sa korte ay napuno ng isang kapayapaan na matagal nang hindi naramdaman sa Hacienda Valderrama. Ang mga balita tungkol sa kahihiyan ni na Enrique at Victoria ay mabilis na kumalat. Ngunit sa loob ng bakuran, ang tanging mahalaga ay ang unti-unting pagbabalik ng buhay. Araw-araw, magkasama sina Luz at Don Ricardo sa hardin. Itinutulak ni Luz ang wheelchair sa mga bagong ginawang daanan, habang itinuturo naman ng matanda kung paano alagaan ang bawat uri ng rosas. Ang dating sigaw at galit ay napalitan ng mga mahinang tawa at mahahabang kwentuhan tungkol sa nakaraan. Ang puso ni Don Ricardo na sinubukan niyang patayin ay tuluyan ng binuhay muli ng pagmamahal at pag-aalaga. Ngunit habang ang hardin ay unti-unting yumayabong, ang katawan naman ni Don Ricardo ay unti-unti nang humihina. Alam nilang pareho na ang oras ay isang hiyas na hindi na nila kayang bilhin, ngunit wala ng takot sa mga mata ng matanda. Tanging pasasalamat na lang. Isang hapon, habang sila'y nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng gintong kulay sa mga bagong sibol na bulaklak. Naramdaman ni Luz ang paghigpit ng hawak ni Don Ricardo sa kanyang kamay. "Luz," mahina niyang sabi, "ang paghinga ay mababaw na." "Po," sagot ni Luz, pinipigilan ang luhang gustong kumawala. "Huwag kang iiyak kapag nawala na ako," sabi niya, tila nababasa ang nasa isip ng dalaga. "Dahil ang pagdating mo, ang nagbigay sa akin ng pangalawang buhay, higit pa sa sapat na yon." Tumingin siya sa hardin na puno na ngayon ng kulay, pula,
rosas puti. Tingnan mo, ang ganda ng hardin ni Isabel. Huminga siya ng malalim. Isang paghingang puno ng kapayapaan. Nahanap mo ako. Bulong niya. Ang mga mata ay dahan-dahang pumipikit. Sa hardin, iyon na ang kanyang mga huling salita. Iniwan niya ang mundo sa isang payapang hapon, sa loob ng hardin ng kanyang minamahal, sa piling ng babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Hindi umiyak si Luz. Gaya ng kanyang ipinangako, hindi siya umiyak. Sa halip, isang nangiti ng pasasalamat ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niya na ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa kamatayan. Nagsimula ito sa buhay na kanilang pinagsaluhang buuin muli. Isang taon ang lumipas. Ang dating tahimik na Hacienda Valderrama ay isa ng lugar na puno ng buhay at pag-asa. Ang malaking bahay ay ginawang isang munting klinika para sa mga mahihirap sa San Isidro. Sa harap nito, may isang bagong signboard na nakasabit. Nakasulat dito, Campo de Puso Free Clinic. Si Luz, suot ang kanyang puting uniforme, ay abala sa pag-aasikaso ng mga pasyente, ngunit hindi na siya nag-iisa. Si Manang Elsa ang kanyang kanang kamay at marami sa mga datihang kasambahay ang tumutulong na ngayon bilang mga volunteer. Isang maliit na batang babae na may lagnat ang lumapit sa kanya, yumakap ng mahigpit. Ngumiti si Luz at marahang hinaplos ang buhok ng bata. Ang legacy ni Don Ricardo ay hindi ang lupa o ang pera. Ang legacy niya ay ang bawat buhay na natutulungan ng klinika, ang bawat ngiting na ibabalik sa mga labi, ang bawat pusong nalulunasan. Ito ang tunay na kahulugan ng Campo de Puso. Isang bukirin na tinatamnan ng pagmamahal. Ang mga taon ay lumipas pa sa San Isidro, ngunit ang hardin ng rosas sa Campo de Puso ay nanatiling buhay at masigla. Naging isang lugar ito ng kanlungan para sa mga residente, isang lugar kung saan sila maaaring maglakad, mag-isip, at makahanap ng kapayapaan sa gitna ng mga bulaklak na minsang naging simbolo ng kalungkutan at ngayoy sagisag na ng pag-asa. Isang hapon, nakaupo si Luz sa paboritong upuan ni Don Ricardo. Sa ilalim ng puno ng mangga, hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Medyo may mga puti ng hibla sa kanyang buhok at mga guhit na nangngiti sa gilid ng kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Manang Elsa, na mas matanda na rin, ay payapang naggugunting ng mga tuyong dahon sa isang malapit na halaman. Hindi na kailangan ng maraming salita sa pagitan nila. Ang kanilang samahan ay naging isang tahimik na pagkakaunawaan, pinagtibay ng mga pinagdaanang pagsubok at tagumpay. Mula sa kinauupuan, tanaw ni Luz ang klinika. Tanaw niya ang mga nanay na nag-uusap habang hinihintay ang kanilang mga anak. Tanaw niya ang isang matandang lalaki na tinutulungan ng isang batang volunteer. Ang bawat eksena ay isang testamento sa diwa ng lugar. Naitanong ba niya sa sarili kung napatawad na niya sina Enrique at Victoria? Marahil, oo. Hindi dahil sa kanila, kundi para sa sarili niya. Ang pagpapatawad, natutunan niya, ay hindi paglimot sa sakit na idinulot. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaang manatiling lason sa puso ang galit. Ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa paghihiganti. Natagpuan ba niya ang kapayapaan? Tumingin siya sa kanyang paligid. Sa bawat bulaklak na namumukadkad, sa bawat halakhak na nagmumula sa klinika, sa bawat paglubog ng araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong lupain. Oo, higit pa sa kapayapaan ang kanyang natagpuan. Natagpuan niya ang layunin. Ang kwento nila ni Don Ricardo ay naging isang alamat sa San Isidro. Isang kwentong paulit-ulit na isinasalaysay sa mga bagong henerasyon. Isang paalala na ang kabutihan ay isang buto na kapag itinanim, gaano man katagal, ay tiyak na mamumunga. At isang paalala na ang pag-ibig sa iba't ibang anyo nito ay may kakayahang bumuhay, hindi lang ng hardin, kundi ng buong komunidad. Pumita si Luz ng isang pulang rosas, ang pinakamalapit sa kanya.
Inamoy niya ito. Ang pamilyar na bango ay naghatid sa kanya pabalik sa alaala ng isang magaspang na boses, isang nanginginig na kamay, at isang pasasalamat na bumago sa lahat. Ngumiti siya. Isang ngiting puno ng pagmamahal at kapanatagan. Alam niya na kahit saan man naroroon si Don Ricardo, nakangiti rin ito dahil ang kanilang pag-ibig ay hindi natapos sa kamatayan. Ito ay nagpapatuloy sa bawat pusong kanilang natulungan. At dito nagtatapos ang kwento ng isang hardin at ng dalawang pusong natutong muling magmahal. Maraming, maraming salamat Kapuso sa iyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali. Salamat sa pagsama mo sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang mga huling sandali ni Don Ricardo, hindi ko maiwasang hindi maramdaman ang bigat at ang tamis ng kanyang pamamaalam. Sapagkat ang bawat kwento, para sa akin, ay may pinaghuhugutang katotohanan. Maaring isang alaala, isang pangarap, o isang panalangin na sana'y mayroong mga luz sa mundo na handang maging liwanag sa gitna ng dilim. Ito ay isang kwento tungkol sa pag-asa na kahit ang pinakamatigas na lupa ay kayang usbungan ng bagong buhay. Ito ay tungkol sa kapatawaran, lalo na ang pagpapatawad sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-ibig na kayang maging isang maliit na kandila sa pinakamadilim na gabi. Ngunit bago tayo magpaalam, nais kong iwan sa iyo ang isang tanong. Para sa iyo Kapuso, kaya mo bang patawarin ang isang taong labis na nagkasala sa iyo para sa sarili mong kapayapaan? Inaanyayahan kita na ibahagi ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang iyong boses ay mahalaga sa ating komunidad. At kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong puso. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso